Itinago ng rehiyon ng Visayas ang maraming nakalimutang istruktura, mula sa mga makasaysayang guho ng digmaan at hindi natapos na mga mansyon hanggang sa mga desyerto na island beach resort at skeletal commercial space. Narito ang isang nakurate na listahan ng mga kapansin-pansing makasaysayang mga guho, mga inabandunang ari-arian, at mga urban exploration site sa mga isla ng Visayas. Top 10 Abandoned Places sa Visayas. Ngunit bago yan ay huwag kalimutan i-click ang like, subscribe button, and notification bell, para laging updated sa mga video na ating ginagawa, para sa inyong dagdag kaalaman. Salamat! 10. Paradise Valley Mountain Resort. Ang Paradise Valley Mountain Resort ay isang sikat na inland leisure destination na matatagpuan sa Barangay Peril, Barili sa Cebu. Umunlad noong 1990s, ang family at nature-themed getaway ay nagtatampok ng mga swimming pool, cottage, at magandang berdeng lupain, ngunit huminto ito sa operasyon at mula noon ay inabandona na. Lubos na binibisita noong 1990s bilang sikat na day trip at vacation spot sa Southern Cebu. Huminto ang mga operasyon sa paligid ng taong 2000. Ang resort ay tumigil sa operasyon dahil sa pagbaba ng accessibility at mga hamon sa negosyo. Ngayon ay nakatayong inabandona, at ang tinutubuan ng mga guho ay umaakit na ngayon ng mga mausisa na manlalakbay at photographer na naghahanap ng cinematic, rustic, at bahagyang nakakatakot na tanawin. Siyam. Riverstone Castle Resort. Ang Riverstone Castle Resort ay isang medieval-themed, tropical stone fortress at ecotourism park na matatagpuan sa Jungao, Argao sa Cebu. Itinayo noong April 2002 ng magkapatid na Galillos, ang property ay idinisenyo gamit ang mga tunay na bato ng ilog na nakolekta mula sa mga kalapit na lokal na daluyan ng tubig. Itinatag ng lokal na inhinyero ng sibil na si Edsel Galillos at ng kanyang kapatid na si Edgar Galillos. Nakonsepto kasama ang mga dayuhang sina Rune Sunday at Rafael Lemen sa isang pagtitipon ng pamilya sa Holy Week. Ginawa ayon sa mga kastilyong European medieval na nagtatampok ng mga drawbridge, stone ramparts, at round table. 8. Ruins of San Pedro Catholic Church. Ang Ruins of San Pedro Catholic Church, kilala din bilang lumang simbahan, na matatagpuan sa Barangay San Pedro, San Jose de Buenavista sa Antique. Itinayo ng mga misyonerong Augustinian noong panahon ng kolonyal na Espanyol. Ang istrukturang hugis cruz sa Latin ay may sukat na 77 meters ang haba at 14 meters ang lapad. Itinayo sa panahon ng rehimeng Espanyol na may tradisyonal na bubong ng damo ng kogon. Sinasabi ng oral history na aksidenteng nasunog ng alagang unggoy ng Cura Parroco ang bubong, at ang simbahan ay hindi kailanman ganap na naayos. Ang site ay nagdusa ng higit pang kapabayaan ng sakupin ng mga puwersa ng Hapon ang Antique. Isang grotto ng Our Lady of Lourdes ang idinagdag sa bakuran noong 1940. Isang bagong aktibong simbahan ng parokya ang nakatayo ngayon sa tabi mismo ng mga makasaysayang guho. 7. St. Joseph the Worker Hospital. Ang inabandunang St. Joseph the Worker Hospital ay isang sira-sira, tinutubuan na guho na matatagpuan sa Barangay Purisima, Central Manapla sa Negros Occidental. Dati ay isang kilalang pasilidad na pag-aari ng Victoria's Milling Company upang pagsilbihan ang mga manggagawa sa sugar mill. Nagsara ito noong huling bahagi ng 1990s at na-reclaim ng mga nakapaligid na puno at palumpong. Binuo upang magbigay ng pangangalagang medikal para sa mga empleyado at dependent ng Victoria's Milling Company. Itinuturing na isang advanced na sentrong medikal at lugar ng pagsasanay para sa mga nurse sa mga aktibong taon nito. Ang skeletal concrete structure ay nananatiling nakatayo sa gitna ng kagubatan. Madalas itong binibisita ng mga content creator, photographer, at explorer sa lungsod na interesado sa mga makasaysayang guho. 6. Quartal Ruins.
Ang Cuartel Ruins ay ang hindi natapos na shell ng isang 19th century Spanish military barracks na matatagpuan sa Oslob sa Cebu. Ang salitang cuartel ay isinalin sa quarter o barracks sa Espanyol. Nagsimula ang pagtatayo noong 1860 gamit ang makakapal na mga coral blocks, ngunit ang gusali ay naiwang hindi kumpleto nang matapos ang pananakop ng mga Espanyol. Matatagpuan sa mismong baybayin sa tabi ng makasaysayang Immaculate Conception Church at malapit sa lumang Oslob Watchtower. Itinayo mula sa mabibigat at matibay na mga coral block stone na iniligtas sa bahagi mula sa mga pagsasaayos ng lokal na simbahan. Nilalayo na ilagay ang mga tropang Espanyol at ang Guardia Civil bilang bahagi ng isang coastal defense network. Permanenteng nahinto ang konstruksyon sa pagdating ng mga puwersang Amerikano at pagbabago ng mga panahon. Ngayon ay pinapanatili bilang isang open-air heritage landmark at pampublikong parke kung saan makikita ng mga bisita ang arched stone framework laban sa dagat. 5. Guizi Lighthouse Metal and Stone Ruins. Ang Guizi Lighthouse, lokal na kilala bilang Faro de Punta Lusaran, ay isang 18th century Spanish colonial landmark sa Nueva Valencia sa Guimaras. Nagtatampok ito ng kinakalawang, gawa-gawang metal skeletal tower mula sa France, nabubulok na stone keeper's quarter, at mga pader na natatakpan ng lumot na naka-frame ng mga ugat at tanawin sa baybayin. Ito ang pangalawa sa pinakamatandang parola sa Pilipinas. Ang octagonal, kinakalawang na balangkas na bakal na itinayo ng pamahalaang kolonyal ng Espanya, unang sinindihan noong 1894. Ang mga prefabricated na metal na ipinadala mula sa France, roof tiles mula sa Portugal, at semento mula sa England. Isang palapag na stonekeeper house at perimeter wall na ngayon ay walang bubong at na-reclaim ng kalikasan. 4. Medellin Abandoned Quarry Pits. Ang Medellin Abandoned Quarry, madalas na tinatawag na Abandoned Quarry sa Antipolo, Medellin sa Cebu, ay isang magandang lugar kung saan nagtatagpo ang masungit na limestone cliff ng ligaw na halamanan, isang hindi na ginagamit na pang-industriya na lugar ng pagkuha ng bato at limestone kung saan kinuha na ng kalikasan. Nagtatampok ito ng magaspang na limestone cliff at open pit na nagsisilbing magandang lugar. Dati ay ginagamit upang maghukay ng mga rocks, stones, at limestone aggregates. Ang mga ligaw na halaman, baging, at puno ay tumutubo na ngayon sa ibabaw ng mga bare rock walls. Ang matataas na puting limestone cliff ay nakatayo sa tabi ng mga berdeng field, na ginagawa itong isang sikat na visual landmark. Ang mga tao ngayon ay bumibisita sa tahimik na lugar para sa mga larawan, hiking, at pagtuklas ng mga nakatagong lokal na pasyalan. 3. Ruins of Alcatraz. Ang Ruins of Alcatraz ay isang abandonado at hindi natapos na seaside resort na matatagpuan sa Sitio Nipa, Barangay Kulasi, Rojas City sa Capiz. Lokal na tinatawag na Alcatraz ni Bermejo, nagtatampok ito ng weathered concrete walls at skeletal pillars na nakaharap sa dagat na pumukaw ng cinematic, parang prison-like aesthetic na nakapagpapaalaala sa sikat na Alcatraz Island sa San Francisco. Sinadya ng pamilya Bermejo na magtayo ng marangyang pribadong resort at mansyon sa baybayin. Nahinto ang konstruksyon ng walang katiyakan pagkatapos ng malalaking bagyo, kabilang ang bagyong Yolanda noong 2013, na iniwang hindi natapos ang napakalaking istruktura. Tuloy-tuloy na binawi ng kalikasan ang mga skeletal staircase at open-air concrete slab, na ginagawang sikat na coastal viewpoint at photography destination ang site. 2. Boracay West Cove Ruins. Ang Boracay West Cove Ruins ay ang konkreto at skeletal remnants ng isang kontrobersyal na resort na matatagpuan malapit sa Diniwid Beach sa Boracay. Ang mga istruktura ay winasak at isinara ng gobyerno noong 2018 dahil sa mga paglabag sa kapaligiran, pagpapatakbo ng walang kumpletong permit, at ilegal na pagtatayo sa ibabaw ng mga protektadong limestone rock formation sa loob ng itinalagang no-build zone. Itinayo sa coastal rock formations, ang resort ay lumabag sa mga lokal na ordinansa ng zoning at environmental code.
Iniutos na isarado at gibahin sa panahon ng malawakang rehabilitasyon sa buong isla ng Boracay na sinimulan ng pambansang pamahalaan. Iniwan bilang abandonado, skeletal concrete tier at staircases kung saan dahan-daang nabawi ng kalikasan at mga baging ang istruktura. Nagsisilbi na ito ngayon bilang isang hindi opisyal, off the beaten path na sightseeing spot. Isa, Chocolate Hill Resort. Ang abandoned resort sa Chocolate Hills ay tumutukoy sa Captain's Peak Garden and Resort sa Sagbayan, Bohol. Ito ay isinara at iniwang bakante kasunod ng matinding galit ng publiko at mga utos ng cease and desist ng gobyerno noong March 2024 dahil sa ilegal na operasyon sa loob ng isang protektadong pambansang geological monument. Ngayon, permanenteng sarado kasunod ng malawakang galit ng publiko sa ilegal na pagtatayo nito sa loob ng protektadong Chocolate Hills. Ang mga lokal na business permit ay binawi, ang mga pasilidad ay nasira, at ang opisina ng ombudsman ay nagutos ng pagbasura at pagsasampa ng mga kasong graft laban sa maraming lokal at regional na opisyal. Ang iba pang mga istruktura tulad ng mga slide at cottage ay binuwag o iniwan na inabandona, at ang pool ay napuno ng berdeng tubig.